Ano ang mensahe ni Prophet Zechariah? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Brother Alvin and Sister Andrea. No, at hello po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Salamat po sa inyong pagsuporta. Now, yung ating topic po ngayon ay patungkol po kay Prophet Zechariah. Ang ibig sabihin po ng pangalang Zechariah ay Yahweh remembers. Yahweh remembers. So the prophecies of Zechariah blend encouragement for the temple's restoration after exile with profound messianic and eschatological themes. So explain ko lang. Si Zechariah, alam niyo po yung background sa Old Testament, no? Penalize na ng Diyos yung sarili niyang bayan kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng mga samot-saring kasamaan. Grabe yung korupsyon doon sa bansa na bayan ng Juda at bayan ng Israel. Sila'y penalize ng Diyos sa sarili nilang bayan at sila po ay tumira sa ibang bansa bilang mga tagapaglingkod, alipin doon po sa Babylonia. Now sa panahon ni Zechariah, sila po ay nakabalik na. Pinabalik sila ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay nahahabag sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya, ay pinabalik niya yung kanyang sariling bayan. So, yung mga tao rito, syempre, discouraged pa rin, nakita nila yung templo, hindi pa rin nagagawa, hindi pa rin nare-rebuild yung city. And kaya po, napakalaki ng role nung prophecy ni Zechariah na merong Messiah na darating. At yung Messiah na yon, siya yung magre-restore ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pero of course, iba sa expectation nila. Ang reality kasi, mas higit pa dun yung plano ng Diyos. Mas higit pa sa ina-expect nila. So, he foretold the coming of the humble king riding on a donkey, the pierced shepherd, and the cleansing fountain for sin. He also spoke of the Lord's ultimate reign over all the earth. These prophecies find their fulfillment in Christ, life, death, resurrection, and reign as King. Sabi po rito sa Zechariah chapter 9, verse 9, Rejoice greatly, daughter Zion. So isipin nyo, nanlulumo sila, no? Pero sabi rito, Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your King comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay. Mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno. Sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Kung maalala niyo si Jesus Cristo, no? Nung pumasok siya sa Jerusalem, he was welcome as if he's king. Na kala mo merong coronation sa kanya at apparently yun ang gusto ng mga tao na gawin siyang hari para magrebelde sa mga Romano. So ito po yung ating katuruan ngayong araw patungkol po sa prophecy ni Zechariah. Number 1 po, Jesus will come as a humble king. Normally kasi ang expectation, ang hari nakasakay sa stallion, malaking kabayo, pang-warrior, pandigmaan, no? Magiting na magiting ang datingan. Pero ito yung king na pinaprophesy ni Zechariah ay isang mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno. So, makikita niyo po ito sa New Testament, yung triumphal entry ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Jerusalem. Pero hindi para maging hari actually. Kasi nga, yung expectation ng tao, gagawin siyang hari para magrebelde sa Rome. Pero, yung pagpunta niya doon sa Jerusalem, patungo pala sa krus ng Kalbaryo. Jesus will come as a humble king. Sipin niyo po ako, hanggang ngayon, namamangha pa rin ako. Siguro, forever ako mamamangha. For eternity akong mamamangha na yung ating hari, King of Kings, namatay para sa atin. Yung pagpasok pa lang niya sa Jerusalem, nakasakay sa asno, donkey. Pagkatapos, during that week, mag-e-end yung week na yon sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo.
Kaya nga po merong isang tanong doon sa isang hymnal na kinakanta namin sa seminary, no, na sabi doon sa hymnal, paanong ikaw na Diyos at Hari na matay para sa akin? How can it be? Paanong nangyari yon? Hanggang ngayon, mamamangha pa rin. Lord, Diyos ka na nagkatawang tao, bagamat ikaw Hari, nagpakumbaba ka at namatay doon sa krus ng Kalbar. Para sa akin? Parang ibang klase, no? Kamangha-mangha. Para sa isang taong katulad ko, may willing mamatay. Baka nga yung kaibigan mo, hindi willing mamatay para sa iyo. Diba? Pero ito si Jesus, willing mamatay para sa atin. Point number 2, Jesus will be pierced on the cross. Ito po ay parte sa propesiya ni Zechariah. Zechariah chapter 12 verse 10, sabi dito, "And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace." Kapag tinignan niyo po yung letter A na yan sa footnote, pwedeng capital S yan, no? The Spirit of God Himself. "They will look on me, the one they have pierced." So nakapropesiya na po rito na si Jesus Christ sisibatin. Kung maalala niyo po, si Jesus sinibat sa kanyang tagiliran nung siya'y nakapako doon sa krus. By the way, ito po yung nakasulat sa Matthew 21:4-5. Ito yung si Jesus Christ nakasakay sa donkey. At kasunod po nun, sa John chapter 19:36-37, nung nakapako na si Jesus sa krus, sabi dito, "These things happened so that the scripture would be fulfilled." Nangyari ito upang matupad ang mga nakasaad sa kasulatan. "Not one of his bones will be broken." Mula po ito sa Salmo. And verse 37, "And as another scripture says, they will look on me, the one they have pierced." Ito po ay from Zechariah. Makikita niyo po no, Zechariah 12:10. So, basically, si Zechariah, prinaphisay niya na yung Messiah, yung King na darating, ay sisibatin sa tagiliran. At ito nga po ay nagkaroon ng katuparan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, pangatlo po, Jesus will subdue the nations. So, kung ikaw yung Israelita o yung nakikinig ng propesiya na ito, talagang ang hirap unawain. Merong sinibat, tapos yung sinibat na yon, He will rule the nations. He will subdue the nations. At magkakaroon ng restored world, no? Kaya napakaganda ng propesiya ni Zechariah na fino-foresee niya kung papaano mariredeem yung buong creation sa pamamagitan ng paghahari ng Messiah. Sabi dito, "On that day, living water will flow out from Jerusalem." And verse 9, "The Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord, and His name, the only name." Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Pag in-interpret po natin ito, hindi ito limited lang sa land of Israel, kundi sa buong mundo. Base po yun sa verse 8, no? "Aagos mula sa Jerusalem ang buhay na tubig. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa." So, yung Messiah, He will subdue the nations. Napakaganda pong picture ito. Actually, pag binasa po natin ito, yung picture nito talagang, it's a beautiful world. Being ruled by King Jesus, Yahweh incarnate, yung Lord na nagkatawang tao. So, Jesus will subdue the nations. Ito po yung propesiya ni Zechariah, Old Testament pa lang. Pagdating sa New Testament, nakita nga ng mga tao, wow, ito na yung Messiah riding on a donkey. Ang kasunod nito, sinibat siya doon sa krus. Anong kasunod? He will subdue the nations. Sa pamamagitan ng ng ebanghelyo at paglaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, alinsunod sa Great Commission. Yung inutos ng ating Panginoon Jesucristong go disciple the nations. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin ngayong araw, number 1 po, let's welcome Jesus into your life. Welcome po natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Alam niyo po, minsan pag meron tayong bisita sa bahay, tapos hindi sila welcome, no? Hindi natin pinapahalata na hindi sila welcome. Sa puso lang natin irritated tayo, no? Siguro minsan dumadanas tayong ganoon. Andiyan na naman yung kaibigan natin galing probinsya, bumisita sa bahay, tapos pakialamera, no? Ang daming mga tinatanong sa iyo, ang daming kung
kung ano man ang gustong gawin sa bahay mo, no? Tapos ikaw, kababata ako naman yan eh. O kaya, kaibigan ko na naman matagal, hayaan mo na lang. Pero sa loob mo, irritated ka, no? Ang tawag doon ay wini-welcome mo lang sa panlabas, no? Pero sa loob, sa puso, hindi. Now, si Jesus po, mga kapatid, hindi lang siya guest sa ating tahanan. Hindi lang siya yung bisita sa ating tahanan. He is the owner of the house. Siya po ang nagmamay-ari doon sa bahay. Siya rin ang nagmamay-ari sa mga tao. Kaya po, sinasabi ng banal na kasulatan, the earth is the Lord's and everything in it, the world and those who live in it. Yung buong tahanan, yung buong creation, pagmamay-ari ng Diyos, pati yung nakatira doon, pagmamay-ari din ng Diyos. So, si Jesus, hindi dapat, para bang, Lord, ang dami niyo naman pinapakailamanan sa buhay ko, pwede ba, wag muna, not this one, not my relationship, not my finances, please, wag ka munang pumasok dyan sa kwarto ng buhay ko na yan, kasi hindi yan para sa'yo. Hindi pwedeng ganun eh. Pag winelcome mo si Jesus, bubuksan mo lahat ng pintuan ng iyong buhay at sasabihin, Lord, be the Lord of my life, be the King of my life. Manghimasok ka sa bawat, parte at aspeto ng buhay ko at ikaw ang maghari. That's how to welcome Jesus. Welcome Jesus into your life kahit pa dun sa darkest room of our lives. Kahit pa dun sa kwarto ng buhay natin na, very private, si Lord pa rin ang dapat manghimasok doon at masunod. So, welcome Jesus into your life. Pangalawa po, walk humbly with Jesus. Si Jesus humble. He is our King pero nagpakumbaba. Sino pa tayo? Unfortunately, maraming pagkakataon ng ating buhay, tayo pa nakakakitaan ng kayabangan, no? Samantalang yung Panginoon natin, napaka-humble. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ang nagsasabi siya'y nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, if you're a believer of Christ, you're a Christian, sabi dito, nararapat din na gayahin mo yung Panginoon mo. Gayahin mo yung paglakad niya, yung pananalita niya, yung pananaw niya, yung perspective niya. Walk humbly with Jesus. Kung paano humble si Jesus, dapat ganun din tayo nagpapakumbaba. So assignment natin today, don't look at yourself higher than other people. No? Magpakumbaba. Treat them with respect as if, silang lahat ay mataas kesa sa iyo. Hindi tayo nagmamataas sa kanila. Point number 3, wait on God for He is a promise keeper. Alinsunod po doon sa pinag-aaralan natin na topic natin na Zechariah, no? God remembers. Bagamat pinalayas ng Diyos yung bayan ng Israel, inalala pa rin sila ng Diyos at sila'y pinabalik. Pagkatapos ng disiplina, merong restoration. God remembers. Yan po yung ibig sabihin ng pangalan ni Zechariah. So mga kapatid, let's wait on God. Marahil nandun tayo sa kadiliman ngayon, nandun tayo sa, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Lord, bakit ako nandito sa ganitong sitwasyon? Pagod na ako. Kung kayo napapagod, nakaka-relate ako kasi lagi akong pagod. Lagi akong puyat. So, minsan napapagod na rin ako. Lord, sana po matapos na yung marami kong ginagawa, no? Pero it's gonna take time. Maybe 5 years. I don't know. So, kung kayo napapagod na, let's remember that God remembers. Wait on God for He's a promise keeper. Talagang dumadaan lang talaga tayo sa mga pagsubok sa buhay. At, God will remember us. God will fulfill His promises. At kung meron man tayong nababasa ng mga principles sa Biblia, i-claim natin yan, panghawakan natin yan, sapagkat ang Diyos, lagi niyang inaalala yung kanyang mga salita. At walang sinabi ang Diyos na hindi niya tutuparin, walang ipinangako ang Diyos na hindi mangyayari. So wait on God for He is a promise keeper. Now para po sa ating discussion, since Jesus is a humble King, how should we then live as His followers? Kung yung Panginoon natin humble, paano tayo dapat mabuhay? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for fulfilling the prophecies of Zechariah. Jesus came as the humble King to bring peace, the pierced shepherd to redeem us, and Jesus will return as the reigning Lord
to make all things new. Strengthen my faith to rest in what you have accomplished and to rejoice in the hope of your coming kingdom. Help me to live each day with gratitude, confidence, and devotion to you. Make me productive today, Lord. Make me successful. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. Ang Lord po ang magpala sa inyo sa lahat ng ating napapag-aralan. Nung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video and please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.